Ano pa ho ang ginagawa natin? Ang ating dating presidente, 80 na o 81, hanggang ngayon, nagdudusa sa ibang bansa. Bakit hindi dito litisin ang ating dating presidente? Kung meron tayong korte dito sa Pilipinas at kung may kaso yung dating presidente ng Pilipinas, kinakailangan dito usigin. Kung may pagkakamali, dito ikulong, hindi doon sa ibang bansa. Ano ang alam ng ibang bansa dyan? Lintik na yan. Kinakailangan natin, hindi natin bibitawan. Ito ang ating susi. Susi ng pagkakaisa. Dahil wala nang mapapala ang mamamayang Pilipino dito sa administrasyon na pangap. Walang inatupad kung hindi magnakaw na magnakaw ng kapat ng pera ng mamamayang Pilipino. Yan ba ang gusto natin? Nakakatatlong taon na yung administrasyon. Kayo, di ba kayo ay nabudol? Budol! Hindi tayo ngayong magpapabudol. Kung si Bibi Sara ang sabi na, kinakailangan ibalik ang tapang at malasakit. Yan ang gusto natin. Kailan ko na isang taon ako na hindi nagsasalita dito. Itablado na ganito. Dahil ako sana, ayaw ko sana magkakalam dito sa ganitong sitwasyon na mayroon tayong tagapagpatupad. Pero nakalimutan ng ating mga tagapagpatupad may matupad ang batas na tama para sa sabayan ng Pilipino. Una, ako naniniwala ako sa buong bansa ng Pilipinas, ang ating hustisya, ang ating judge ay gumagana. Bakit? Dinala nila sa dahig, doon nila nililitis, pero yung mga kumplinan, nandito nagsasampa ng kaso sa Pilipinas. Di ba? Nakakahiya ito, yung habeas corpus na nandyan sa Korte Suprema. Masyado na ninyong pinabastos ang Korte Suprema dito sa bansang Pilipinas. Danawagan tayo sa Supreme Court. Nakikiusap tayo na yung habeas corpus na yan, desisyonan nyo na. Dahil masyado nang pinababoy dito sa Pilipinas ang ating hustisya. Pinababoy na ang ating mga korte nito. Bakit? Hindi ninyo magawa yan. Nasaan na ba pinangako ng mga malalaking isda na dapat makukulong? Ay hanggang ngayon, yung naglalahad ng katotohanan, yun ang inimbestigahan, yun ang kinakasuhan. Nasaan ang hustisya sa Pilipinas? Kasi kung ang hustisya dito sa Pilipinas, hindi na pala gumagana at doon na tayo sa international palagi, isara na natin lahat nito. Sayang ang budget ng pawis natin, sayang ang buhis natin na sinasahod ng ating mga judge dito sa bansang Pilipinas na hindi na pala ito nagagamit sa mga Pilipino. Tayo, i-remind ko lang sa mga Pilipino na mga nakikinig ngayon nandito. Tayo ay Pilipino, hindi tayo Amerikano. Pero, iba, nagkasala ang ating kababayan doon sa ibang bansa. Anong ginagawa ng gobyerno? Magpapadala tayo ng abogado para ilaban ang kaso, makakauwi dito ang kababayan natin Pilipino dito sa ating bansa. Pero itong nangyayari sa ating presidente, dinala natin doon. Tayo ang nagdala, binigay natin sa mga foreigner. Nasaan ang utak natin ngayon? Sa bagay sinabi nila, bakit naman kayo magagalit sa amin? At kayo naman ang naglagay sa amin dito. Di kayo rin ang mag-alay sa amin. Huwag kayo mag-alala. Dahil pagdating sa 2028, kung mayroon mang
eleksyon na mangyayari, sigurado ito mga tao na nandito, hindi na nyo kaya kutuin ito. Para naman sa mga vlogger na bayaran, pakiusap ko lang sa inyo. Tama na! Tama na pagluluko sa sarili ninyo. Itigil na ninyo yan. Dahil ang pira makikita yan kahit anong oras kung gustuhin ninyo sa legal na pamamaraan. Hindi sa pagluloko na pati sarili ninyo, niluloko ninyo ang sarili ninyo. Hindi lang ang bansang Pilipinas ang niluloko ninyo. Nakikita natin kung gaano kakurap ngayon. Mayroon pala akong ipapakiusap sa mga elected natin. Dahil alam ko ngayon, mapapanood nila ito mamaya. Pakikiusap lang sa mga elected natin. Mayor, Governor, Congressman, Senador, Vice President, hanggang Presidente. Lahatin na natin. Lahatin natin sila. Mayroon tayong pakikiusap. Ako, opinion ko lang ito. Kasi noong araw yun naman ang kalakaran. Baka naman, pag nagnakaw kayo, huwag nila ilagay sa malita, masyadong malaki, sa bulsa na lang. Ano ang pabulsa namin? Ha? Ibubulsa rin yung mga kinupit nila kasi maigi yung bulsa, maliit-liit. Eh ngayon kasi hindi na binubulsa eh. Minamalitan na eh. Nakakahiya naman. Kasi pag minamalita mo, masyadong malaki. At nakikita nyo sa taong bayan. Ang iba, takot lumantad, takot magsasalita. Kasi ang nagsasalita daw, kinakasuhan. Ay bakit naman tayo matakot kung kasuhan? Tayo lang naman naglalahad sa katotohanan. Tayo naman nagsasalita sa entiblado para maintindihan sa taong bayan. Diba? Ako hindi matakot pag nagsasalita. Dahil mula pa sa pagkabata ko, lumaban ako para sa sambayan ng Pilipino, hindi sa sarili ko. Mabuhay sa sambayan ng Pilipino! Ha? Mula noon pa, padyak pa lang ang dala ko, lumalaban na ako sa karapatan ng ating mga inaatakang mga maliliit na kababayan. Umasinso lang ako ng konti, mula doon sa padyak, naging jeepney driver hanggang nagiging driver ako ng bus, hanggang ngayon nagiging presidente ako. Dahil pinaglalaban ko ang karapatan ng lahat ng manggagawa ng super ng bansang Pilipinas. At ang iba dito, alam nila kung sino talaga ako. Sige sa kalaban ninyo, ako ang chairman ng Transport Alliance ng driver at konduktor sa buong Pilipinas. At noong 2025, nakikita ninyo ako sa lansangan. Lumalaban. At yung pag-alis ng bus dito sa buong Metro Maynila, matagal na tinututulan yan. Siguro i-refer ninyo kung sino talaga itong kausap ninyo ngayon sa harapan ninyo. Ito na sa harapan ninyo, yun din ang lumaban para hindi malisan ang ating mga mahihirap dito sa bansa natin, dito sa Metro Maynila. Kasi ang gusto ng ating gobyerno, doon na lang kayo pababain sa Santa Rosa kung galing kayo doon sa South. Dahil gusto nilang pagkapirahan tayong lahat. At doon naman galing ka sa Cavite, doon ka sa Pitik. Pag galing ka sa North, hanggang doon na lang sa Valenzuela. Lumaban tayo dyan. Lumaban tayo dyan. Salamat sa Korte Suprema. Malaki ang pasalamat ko sa Korte Suprema dahil naglabas sila ng permanent injunction. Kaya ngayon, ang mga bus natin andi dito. Nakikita pa ninyo sa buong Metro Maynila, mayroon pa ng dyan, pumaparada sa tabi ng kalsada at nandoon pa rin sa mga kanya-kanyang terminal nila at hindi nila pwedeng pilitin na hanggang doon na lang sa Valenzuela.